Sa gitna ng tila walang humpay na traffic, usok at init sa kahabaan ng EDSA, abala ang ilang Metro 8 at street sweepers sa paglilinis sa bawat sulok ng kalsada. Isa sa kanila ang 49 na taong gulang na si Annabel Cardeno. 10 taon nang nagtatrabaho bilang street sweeper si Annabel. Araw-araw, nasa 5 kilometro ang kailangan niyang ikutin at linisin. Minsan nga po pag nakakaramdam ako ng sakit ng katawan, yung minsan masamang pakiramdam ko, tuloy pa rin talaga, pasok lang ako para hindi mabawasan yung sweldo ko sa isang araw. Ganun po talaga ako, ma'am, talaga ma'am sa trabaho. Dahil no work, no pay. Opo, ma'am, no work, no pay. Nasa 10,000 piso ang sahod kada buwan ni Annabel. Kabilang si Annabel sa mahigit 7 milyong tinatawag na low-income earners o class sa bansa. Sila ang mga kumikita ng 7,890 pesos hanggang 15,780 pesos kada buwan. Sila rin ang pinakamalaking porsyento ng workforce ng ating bansa. Ang take-home pay ni Annabel aabot na lang sa 8,800 pesos kada buwan o 4,400 pesos kada kinsenas. Yung 1,000 po kasi, ano yon sa beneficiaries, meron po kasing SS. Ang SS po namin 330, ang PhilHealth po namin 300. Ang pag-ibig po namin 250. Ang 8,800 pesos kada buwan, kulang na kulang para pambayad ng renta sa bahay na 2,500 pesos. Kuryente na abot daw sa 1,200 pesos. Tubig na abot sa 500 pesos. Budget sa pagkain na 4,000 pesos sa isang buwan. Baon sa eskwela ng 2 anak na abot sa 300 piso kada buwan. Pamasahe niya sa pagpasok sa trabaho na 800 piso kada buwan. Tapos ngayon magbabayad pa ako ng bahay, ilaw, tubig. Makikiusap na naman ako ngayon dun sa may-ari ng bahay namin. Pero okay naman kasi naiintindihan naman nila. Ang kabuang gastos niya sa isang buwan aabot sa 9,300 pesos. Kulang na kulang sa kinikita niya. Kaya naman kinakailangan niyang mangutang para matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang hindi ko ma-imagine kung paano nyo to pinagkakasya. Eh di lagi nyo na lang iniisip. Opo, ma'am. Pera. Pinipray ko na lang talaga kay God na sana sa loob ng maraming panahon na pagsisikap ko sa MMDA, kumbaga, matulungan naman kami na sana guminhawa kahit paano. Kasi nangungupahan lang po kami. Pinagkakasya lang po talaga namin yung maliit na sweldo ko. Kagaya po niyan, may utang akong 40,000, yung 40,000 na yun, minsan nababawasan, minsan hindi. Kaya minsan lumalabas na mas mataas na yung kapital dun sa interes. Sa laki ng utang, nakasanla ngayon ang ATM ni Annabel. Anong ibig sabihin nung sinangla ninyo yung ATM? Kung halimbawa po, pag sumweldo po kami ng 15 o kaya 16, sila po ang pipindot, mag-withdraw. Sila ang kukuha, sila ang mag-withdraw Sila po kada mag-withdraw. kinsenas. Kada kinsenas po. Kaya para na rin magkaroon ng karagdagang kita, namumulot si Annabel ng mga boteng pwede niyang maibenta. Minsan po sa area po namin, may nakukuha po kong mga kalakal. Iniipon ko po, dinadala ko po rito sa base namin. Tapos pagdating po ng day off ko po, binibenta ko. Siguro mga halagang 150. Wow, salika! Matapos ang 8 oras na paglilinis, didiretso naman sa palengke si Annabel. Pero dahil walang hawak na pera ng araw na yon, kinailangan muna niyang manghiram ng 100 piso. Saan nga ba aabot ang 100 piso niya? Eto, Fairview. So ngayon, dun sa 100 pesos na ang budget ni ate, ay 25 pesos noon makakaltas na, hindi pa para sa pagkain, para lamang sa pamasahe, para siya makauwi. Mula dito sa may Camp Crame hanggang Batasan, sa may Sandigan Bayan tayo hihinto, 25 pesos na. Ibig sabihin, yung 75 pesos po, yun na lang ang Yun na matitira. lang pamamalengke ko.
Ano yung iniisip mo pag nakikita mo yun? Ang malinisip ko yung paano ba to, kasya ba to, pag namalayan ka ko, sige, sabi ko, bahala na, pagkakasyain. Sandigan po, sandigan. Pagdating sa palengke, panibagong diskarte ang kailangan niyang gawin para magkasya ang natitirang pera. So, kumusta naman po ang presyo ngayon, Nay, ng gulay? Mataas nga. Mataas. Mataas masyado. Ito ho, ganito kadami. Nung nakaraang linggo, magkano ho to? Yan. Ano lang yan? 15 pesos lang yan. Ngayon 20 na. Wala hong paliwanag? Bakit daw po? Eh ganyan talaga eh. Pagdating dyan sa Balintawak, hindi na kami makatawad. Eh kasi, pag yung presyo nila nga ganyan, ganyan na talaga. Wala na kami. Wala na kayong magawa. Wala kami magawa. Eh, hindi kami mabili. Wala naman kami paninda, di ba? Dahil nagmahal daw ang gulay, kinailangan ding bawasan ni Annabel ang mga bibilhin. Naka 18 pesos ka na. Anong balak mo dyan? Yung tag 5 naman po na ano, Tag halo. 5 pesos na. Nay, pabili po ng chicharon. Ang kanyang budget hindi naabot para makabili ng karne. Sa pagbili naman ng bigas, ang pinakamurang klase ang hanap niya. Ano to? Hindi to NFA. Kaso laon po siya 30 po. mga bigas. Lumang bigas. Anong ibig sabihin ng lumang bigas? Matagal na po siya pamesta. Mga gano'n nakatagal yung stock? Hindi ko po siya mabasa mo matagal. Ano siya, pwede, pero pwede pa siyang isaing. Hugasan lang siya ng maayos ng hugas. Hindi to NFA rice, pero binibenta ng, ito na yung pinakamura. Mura, Dati, 34. 34 pesos kada kilo, pero kaya daw ganito yung presyo dahil matagal na siyang na-stock. Kasama na dyan yung iiwanan mo bukas. Bukas. Kalahati lang, bali kalahati lang ang isasaing ko. Batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, ang inflation umabot sa 3.5% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon na nasa 2.3%. Inflation ang tawag sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa isang bansa. Ibig sabihin, habang tumataas ang inflation, mas kokonte ang nabibili sa parehong halaga ng pera. Pag-uwi sa bahay, nagluto na agad ng hapunan si Aling Annabel. Dito namin mas naintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagsisikap. Mag-isa na lang kasi niyang itinataguyod ang 4 na anak. Bigat po talaga. Ganun po talaga kahirap. Maging nanay. Kasi nanay ako ng nanay, ako pang tatay. Ikaw lang ang bumubuhay. Ako lang po talagang bumubuhay. Wala na po talagang iba. Sa kabila ng hirap, sinisikap niyang hindi magutom ang kanyang mga anak. Eh di may mga araw po na walang kain. Wala po. Minsan po bibili sila ng asukal, tapos bibili sila ng chichirya, yung tagpipiso. Meron pa kasi tinatawag na bangus, yung mga tilapia na tagpiso, yun po. Sasawsaw lang po nila sa suka, tapos kanin. Okay na, nakakaraos na po sila. Minsan nga sabi ko sa mga anak ko, nak, pasensya na kayo kasi minsan di ko maibigay yung kailangan. Di naman sila naghahanap kasi ang ano po talaga sa amin, gulay lang at saka isda. Ang hirap ng buhay. Kulang na kulang talaga po ang sinasweldo namin. Ang natirang 18 pesos, pambaon naman ng 2 niyang anak na nag-aaral. Umi-extra na rin siya sa paglalabada para madagdagan ang kita. Minsan 300. Ano ba napapansin ninyo sa habang tumatagal ang panahon sa presyo ng mga binibili nyo na basic na pangangailangan tulad ng pagkain? Ma'am, talaga ma'am, para sa amin po talagang mahihirap. Apektado po talaga kami kasi una, yung sweldo namin hindi match dun sa regular talaga yung talagang anong sahod. Ramdam ninyo na Opo, nagmamahal yung presyo? Opo ma'am, nagmamahal po talaga ma'am. Ultimo sa bigas, asukal, mantika. So kahit na sabihin mong sentimo lang yung itinaas, Tinaas. talagang malaking bagay sa'yo yun. Malaking bagay na talaga. Ayon sa Freedom from Debt Coalition, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, malinaw na unang tatamaan ang mga mababa ang sahod.
bababa yung kakayahan nilang bumili ng dati na. Tapos kung sabay-sabay ang pag-increase ng presyo na mabilihin, including services, magpa-prioritize sila ng expenses. Ibig sabihin, masasalamin ito sa pagbabago ng allocation ng limited budget nila sa resources. So halimbawa, kung dati ay bumibili sila ng 5 noodles para sa pagkain, yun ang pinakamura, 3 na lang noodles ang bibilhin. Normal ang pagtaas at maging ang pagbaba ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ngunit hamon ngayon sa pamahalaan na kasabay ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan, magkaroon din ng mga programa o pulisiya na makakaalalay sa mga tulad ni Annabel at Rufina. Sa gayon, hindi ilan lang ang nakikinabang sa sinasabing paglago ng ating ekonomiya.